Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Ang lupang pinanggalingan ko'y may bahin ng dugo. May mga lorong di makalipad na sa hawlang ginto. May mga punong walang dahon, mga pusong di makakibo sa mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Mula nang makita ko ang lupang ito, nakita ko rin ang munting apoy sa puso ng tao. Ginatungan ng mga kabulukan hanggang sa lumago. Ngayon ang puso'y may takot sa lupang ipinangako. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Dati-rati ang mga bukid ay kulay ginto. Dati-rati ang mga ipon singlaya ng tao. Dati-rati ay katahimikan ang musikang nagpapatulog sa mga batang walang muwang sa mundo. Ngayon ang lupang ipinangako ay nagsusumamo. Patakan niyo ng luha ang apoy sa kanyang puso. Dinggin niyo ang mga sigaw ng mga puso ng taong kung inyong dadamhin kabilang sa inyo. Doon mga kaigsunan nung paminaw kamo, doon ako'y dala ng mga balita gikan sa banwa ko. Gusto ko nga ipahibalo ang mga istorya nga nagakahitabo sa banwang bisag nato. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito na naman ang inyong lingkod, Vicky Custodio, para sa programang Ugnayan sa Barangay at Iba pa. Ngayong araw ng Miyerkules, Marso 29, naku po, talaga namang inagahan namin ang pagpunta rito para makasama at magkadaong palad tayo ngayong araw. Alam niyo po, ako po ay may kasama. Sabi nga, the beauty and the beast. Pero po hindi naman the beast. Kasi the beauty and the bestie. Walang iba po ang aking kapartner sa programang ito. Walang iba kundi si Miss Annie Javier. Annie, magandang hapon. Welcome sa programang Ugnayan sa Barangay at Iba pa. Magandang hapon po. Nandito po tayo ngayon sa ating programang Ugnayan sa Barangay at Iba pa. Magandang hapon po, partner. Hello, partner. Alam mo, partner ko, ako natutuwa sa kanya kasi po, sa totoo lang po, siya ang makakasama ko sa umpisa hanggang sa katapusan lahat ng aming programa. Kaya naman po, ako'y natutuwa dahil si Annie na lagi kong kasama ngayon on air, kasama ko na rin sa Himpapawid sa pagbibigay balita, sa pagbibigay ng iba't ibang komento regarding sa ano nakikita natin. Partner, kanina pagpunta mo dito, kamusta naman ang naging pakiramdam mo? Kamusta naman ang pakiramdam mo? Sa totoo lang, ang pakiramdam ko nung pagpunta ko dito first time talaga.
Oh, first time. Kasi ano ngayon ko lang nakapasok tong studio na to. Maganda pala tsaka exclusive. Hindi halata sa labas na na merong media. Alam mo, partner, sa ganitong trabaho natin na being a media, no? Include you as a media, no? Okay. Lahat tayo dito, partner, iba't ibang tao, iba't ibang makakaharap natin. Pero, friend, at the end of this moment, at the end of this time, mararamdaman mo, ito pala ang buhay media. Bakit po? Kasi, alam mo, pwede ka umiyak, pwede ka matuwa. Kasi kung ano nakikita mo sa kanila, nararamdaman mo yun. Lalong-lalo na, partner, mamaya, pag-uusapan natin ang buhay OFW. Okay. Ano bang masasabi mo sa mga OFW? Ang OFW sa aking karanasan na partner ay malungkot na Bakit mahirap. naman malungkot? Kailangan laging masaya. Masaya na mahirap dahil kapag may pamilya ka talaga, as in OFW, talaga ang ano mo dito, yung isa-sacrifice mo dito is yung pamilya mo Kahit na sabi mong masarap pakinggan ng nag-abroad na OFW. Pero sa aking naging karanasan nung araw, 2006 hanggang 2010, talagang ipinagtapos ko lang ang aking anak para kahit maliit lang ang aking naging start ng aking salary doon, tinis ko lahat yun. Alam mo ba, partner? Alam mo ba ako nag-abroad? Pero hindi pa ito yung ating sa segment natin, na pag-usapan lang natin. Ako nag-abroad. Tanungin mo kung ilang araw lang ako. Days ka lang. Days lang ako, partner. Kasi, Tanungin mo kung bakit. bakit? Kasi, nung araw na yung partner, ako'y makitatay. Nung namamasyal kami ng amo ko, kasi ang sabi niya, ang trabaho ko, maganda. Pagdating ko doon, magiging nani ako. Ako partner, ano pa lang ako, nag-graduate ko lang noon nag-try ako mag-ibang bansa. 2 weeks lang ako sa ibang bansa, pero siguro, hindi siya parang linya ko Ngayon naalala ko, nalaman ko na kung bakit hindi ako inallowed ni Lord. Okay. Kasi partner, may Days ka pa lang, gagawin partner. naman. Days. 26 days lang ako doon. 26 days. Kasi ang Kaya galit na galit sa akin ng nanay ko. Sabi ng anak ko, ng nanay ko, hala, pumunta ka lang. Yung pera kasi niya, siya ang gumastos Pero nauna naman ako ng mother ko at the end kasi sabi niya, I try to help them in my own pero hindi pa yun ang para sa akin dahil may gagawin ako isang magandang obligasyon ko. Diba? Katulad ng partner, diba? Kakaiba ngayon ang ginagalawan mo mundo. Kaya nga. Kumbaga nasa nga yun kung malakas ang loob mo na pumunta ka doon dahil may pamilya ka. Pero ang sa'yo partner kasi parang gusto mo yung kung tatagal ako doon, yung homesick Oo, nung araw kasi na-homesick ako. Pero during that time, I realized na kung gaano kabait sa akin ng Panginoon. Alam mo bakit? Tanungin mo ko, Fred, kung bakit? Bakit? Para tayong B1, B2, no? Kasi partner, alam mo kung bakit? Kasi, gusto ko paliwanag sa'yo kasi pinakita sa akin ni Lord na be contented for what you have right now. Kung kaya mo lang dito sa Pilipinas, do it now. Pero hindi lahat ng utak ko, ng prospekto ko sa buhay ay katulad ng kasi may siniswerte at may namalas. Swertehan nga partner ang pagpupunta doon depende yan sa amo Depende sa amo, katulad ng amo ko napuntahan ko doon, talagang tinis ko lahat yun. Halos nung umuwi ako matanda pa ako sa nanay ko Okay, partner. Oo, sa totoo lang. Baka maiyak ka pa, partner, kaya ibahin mo natin ang usapan. Okay, Usapang okay, pangkalusugan muna tayo. Ito isa sa mga segment natin ng Usapang Pangkalusugan. Pero makikita natin dyan sa monitor natin, nandyan si Erlinda Santiago. Yes. Itong si Miss Erlinda Santiago, siya ay meron siyang isang wellness clinic. Nakikita niyo sa monitor, no? Meron siyang wellness clinic, tawag niya Legacy Wellness Center, kung saan ay nagkakaroon sila ng MRA. Oo, nagkakaroon sila ng MRA, tapos services ng Theragen, Biomat, Therapy, at marami pang iba, friend. Ano ba yung masasabi mo kay Erlinda Santiago sa kanilang, di ba napunta ka na doon sa kanilang Legacy Wellness Center? Si Mami Erlinda, siya yung may-ari ng Stakis. Kumbaga, ito ang kanyang tawag dito, yung passion na itong pangkalusugan Kaya sabi nga niya,
sa amin, mga leaders, wala daw iwanan kahit anong mangyari dahil lang pinapromote niya talaga itong products na to. Alam mo, sa totoo lang, marami kang makukuha dyan eh. Sa totoo lang, during my stay moment sa kanya, kung saan na pag wala tayong mga racket, wala tayong ginagawa, nag-i-stay ako sa kanyang Legacy Wellness. Alam mo, marami ako natutunan eh. Kaya naman ako natutuwa din kay Erlinda Santiago dahil in a short period of time na pagpunta ko sa kanya at nakasama ko siya, dito natuto ako mag-MRA. Ito yung nakikita mo sa MRA partner, yung mga pag-aaralan mo, yung magnetic resonance analysis to partner. Ito yung within 60 seconds pa lang mababasa rito mula ulo hanggang talampakan ang iyong ang mga deficiency mo sa iyong pangangatawan. Okay. Kaya maganda yung ganito kasi kahit paano isa on the spot meron tayong magbabasa at na interpretation niya sa MRA kung ano yung nakikita niya nga hindi tugma sa normal, di ba? Sa kondisyon ng tao. Sa kondisyon ng tao niya. Kaya sabi ko isa good example na meron ganito sa atin sa may bayan ng Angono, Rizal, meron ganito nga tinatawag na Legacy Wellness Center. Ito ay malapit lamang sa Pure Gold. Tapat lamang ito ng 2 kalabaw. Kung alam ng mga taga-Angono to, 2 kalabaw besides SM City. Sa Extra Pure Gold lang, makikita mo doon Legacy Wellness Center. Apart ng pakibasa mo, magkakaroon siya ng dito yung sa ticket. Yung sa ticket natin, ang announcement nito ay Legacy Wellness Center Thanksgiving Celebration on May 31, 2017 at 2 p.m. Ito ay magsasagawa ng pre-health counseling and health services for only $250 per ticket. Ito ay covered na ng pre-MRA check-up at collagen biomatherapy at 10 capsule 1 tablets PHP product. Tapos ito, may chance kayo na manalo. Ng first prize is 5,000, second prize is 3,000, third prize is 1,000, and the consolation prizes is electric fan, kettle, flat iron, face food, free food therapy, free MRA check-up, free food therapy, and for Seragen and biomat therapy. Ayan partner, sabi nga nito, meron tayong isang message dito kay Yam Rama. Okay po, open po tayo para sa suggestion, sa opinion. Ang programang Ugnayan sa Barangay Tibapa ay para sa madlang people. Kaya po tayo nagkaroon sa programa para maramdaman natin, malaman natin kung anong issue nagaganap dito sa ating bansang Pilipinas, dito sa ating kinaroroonan kung nasaan man kayo. Yung partner, napakaganda nito dahil ang mga binabasa mo kanina is talaga namang, alam mo, gusto ko yung sinasabi dito yung sa 10 capsules, sa bawat 250 na ibibigay ng ating Erlinda Santiago kasi mag-willing siya, diba? Siya, kayo po, when you buy a ticket for only 20-50 pesos, you have a chance. May pagkakataon kayo manalo ng mga first prize niya, 5,000, 3,000 and 1,000. At bukod pa po dyan, meron silang tinatawag din dito ng mga detoxification. Partner, can you explain ano ba ang food detoxification? Ang food detox, natin, nung sa detox natin, ito ay pagka ito ay naramdaman mo sa katawan mo, itong detox na to, ilang seconds lang, lalabas na yung toxins lahat sa loob ng katawan mo. Doon makikita ang iba't ibang kulay ng toxins sa loob ng katawan mo. Iba-ibang kulay ito, may brown, may black, may orange, may green. Kumbaga, ito pagka ito ay naramdaman mo na sa sarili mo, giginhawa yung lahat ng mga nararamdaman. Yes, magkakaroon ka ng kaginhawaan. Kasi itong detoxification is galing to sa loob mo eh. Ito yung madudumi, mga toxin na ilalabas niya, itong toxic niya lahat yung nasa katawan mo. Kaya naman pag kayo nag-undergo ng detoxification is napakaganda. Unlike what happened sa akin nung ako'y naimbitahan. Huwag ko nang banggitin, si pastor, I was invited by the pastor, no? Nag-under ko ng detoxification, and then, isa talaga I feel relaxed, feel okay ako during the time. Talagang
talagang okay yun. Talagang okay yun kasi nakakaramdam ako ng knee pain ako eh. Yan may tumutunog. May knee pain ako naramdaman noon. Pero yung nag-undergo ako ng detoxification is talagang na-lesser. And totally nawala during the time. Oo. Kaya nga, importante sa atin, kapag tayo bago lahat, pumunta tayo sa doktor o ano, kailangan magpag-detox muna tayo para nakiklis lahat yung sa loob ng katawan natin. Correct. Baka kasi yung iba na napupunta ng mga doktor, hindi mo na nakita. Dito po, kumbaga sa ano sinisirok, sililinis lahat. Hinuhugasan, pinapaganda yung pangangatawan para dito pa lang, bago kayo sumalang sa inang laboratory, malinis na ang makikita nila. Sana nga wala nang makita partner, ano? Dahil napakahirap naman kung makakakita sila ng ganong problema sa katawan, deficiency nila, di ba? Kasi iba partner, bago hindi nila kasi alam yung detox eh. Pagka may nararamdaman, punta ka agad sa doktor. Tapos reseta ng doktor. Baka may pera sila kaya doon pupunta ng doktor. Sabi nga nila, okay lang na pumunta kayo sa hospital sa mga doktor natin. Kasi sabi nga nila, kahit anong lakas mo, kahit anong galing mo. Pero pag ang katawan mo na isumuko, kailangan may ano tayo ng doktor. Pero po kami naman po sa kay Erlinda Santiago sa kanyang Legacy Wellness Center sa matatagpuan sa Angono is ito, tinutulungan kayo mismo na mapagaang ang inyong pangangatawan, mapagaang ang lakas. Kasi lahat ito may mga color coding to eh. May mga color coding kung paano ito tumatakbo, kung paano napapagaan ang mga bagay, di ba partner? Yung orange, natatandaan mo ba kung para saan yung color orange? Di ba pag meron kasi malalaman ito sa buto mo, sa bones mo, Ay, yung sa orange kidney, sa joints natin yun. oo, sa joint. Pag, yun. Pag Kasi mataas ang uric acid mo. pag mataas, again partner? Pag mataas ang uric acid mo, kailangan din natin yun ng minom ng sakla. At saka partner, yung mga kababayan natin dyan, live tayo ngayon, napapanood tayo partner dito sa Facebook, Kakampi Pe, ayun lang po ang isa-search nyo, Kakampi Pe, spelling niyang KAKAMMPI, and then Pe. Mapapanood nyo na po kami ng live, at mamaya din po after this program, ito naman po yung himpapawid na mismo sa ating mga ating mga Facebook. Ngayon, live tayo napapanood. Kaya naman, gusto kong batiin ang ating mga kababayan sa gitnang silangan ng Saudi Arabia. Alam niyo naman, magkaka-Facebook tayo. Nararamdaman ko, nakikita ko, at napipil ko, nakikita ko siya by means of elaboration ko ano yung sinasabi niyo sa akin. Pero ramdam ko kung ano yung pinagdadaanan niyo dyan. Ako po ay natutuwa at ako'y nasisiyahan dahil sa programang ito. Magkakasama tayo. Walang imposible. Malayo man, malapit din tayo. Di ba? Partner, anong ibibigay natin? Siyempre, di ba, meron tayong mga gamot. Tulad nito, ito po, meron kami nga tinatawag ditong mga Renalin B, Renalin Care. Ito po yung gamot na ito. This is a herbal. Malaking tulong po ito. Partner, paliwanag mga partner ko para sa itong Renalin B, para naman magkaroon ng idea ang ating mga kababayan kung saan nararamdaman nila, ano ang dapat nilang i-take na. Ang Renalib partner, ito ay gamot sa may sakit sa liver. Ito ay nawawash out kapag ikaw ay may nararamdaman na, kailangan mong nang uminom to. Hindi basta-basta iinom ka ng kahit na anong gamot. Mas maganda yung herbal na iniinom mo. Ito ay, kumbaga bago ka uminom nito, kailangan ikaw ma-detox na nito. After ng detox, Renalib ka. Yung may mga sakit sa liver. Kaya nga sabi ko nga, napakaganda ng kanyang programa dahil kahit pa paano, sila mismo maaawit. Meron din pa tayong isa, alam mo, dami kong baon. Meron pa tayong SUC. May SUC din tayo, partner. Hindi ko alam kung paano to, saan to, yung SUC na to, saan to ginagamit ng SUC Blocker. Paliwanag ko, partner, kung para saan yung SUC na yan. Partner, ang SUC Blocker, ibig sabihin to, lahat ng sakit na nandiyan, cholesterol, acid, mataas ang blood pressure, lahat nandito na sa Sac Blocker. Kaya mas magaling tong Sac Blocker, kumbaga lahat ng klase ng sakit mo nandito na. I think anti-cancer to. Anti-cancer. Ito malaking tulong po ito pag nakakaramdam kayo, nakakaramdam kayo, inom lang po kayo nito. Instant po, walang halong biro. Pagagalingin kayo ng ano. Siyempre, samahan nyo rin ang panalangin talaga kasi alam mo naman si Lord eh. Kaya ka nga napagkakat ay na nga. Tayong ibang
Meron pa tayo katulad ng ano yung vitamin C ng Legacy partner. Ang curcumin ay ito partner is a perfect herbal combination that has powerful anti-inflammatory, anti-tumor, and antioxidant properties and main component of turmeric partner. Itong curcumin partner. Herbal din itong pinagsama to ng talaga ng anti-inflammatory para anti-tumor. Diba? Kakatakot ano? Maganda rin ba partner itong curcumin na nasubukan ko na yan kasi yung pagka yung kumakain ka na hindi ka makahinga, inom ka lang yan kasi yan that is luyang dilaw. Oo, luyang dilaw is one of the best best gulay ba ito partner yung luyang dilaw? Hindi ano? Curcumin. Curcumin is talaga herbal din talaga pala. Oo, oo, yung luya. Oo. Oo, sa Binangon ng Rizal maraming ganyan partner eh. Yung mga ano yung parang pwede yung bunga ng ano, na ilaga mo. Plus, Ilalaga lang to partner eh. Tapos partner ano, ulitin na natin to no kasi ano, kaya pa ulitin natin to. Come and join in Thanksgiving Day celebration to be held at Legacy Wellness Center in Angon, Rizal on May 31, 2017, 2 p.m. And we have free health counseling like MRA checkup, Serogem and Biotherapy, and will be given sa lahat ng ating mga if you buy a ticket for only 250 pesos, ito pong package na ito ay magkakaroon pa kayo ng 10 capsules in any product tablet. Kaya napakaganda. Yung binayad yung pambili nyo na ng ticket, nag-take home pa kayo at nalibre pa kayo much more than pa sa binayaran nilang ticket partner. At ang maganda nito, they have a chance to win. They have the chance to win. First prize is 5,000, second prize is 3,000, third prize is 1,000. Tapos may mga consolation prizes pa po tayo. Fourth prize is electric fan, fifth prize is kettle, sixth prize is flat iron, seventh prize is free food therapy. Yan. Saan ka pa? Hi partner, nako. Kaya nga. How is your feeling, my dear friend? Alam mo, I'm so happy, I'm so glad nakasama kita ngayon dito sa programa nga Arang Action agad to sa ugnayan sa barangayan partner ano. Ugnayan sa barangayan iba pa, ayun yung mapapanood tuwing Wednesday dito sa Kakampi Online at mapapanood din to live Kakampi Pe. Hanapin nyo lang po, i-search nyo ang Kakampi Pe at magkakasama tayo, walang malayo at walang malapit pagdating sa paghahatid ng balita. Partner, dumako naman tayo partner sa Moral Recovery Program, partner. Ito kung kahapon kasama kita. Okay, doon sa ating recovery program kahapon, ang naanuhan ko dito yung mga scout law na pinag-uusapan ng mga ng ating pinag-uusapan ng Yan partner, gusto mo i-revise ko sa yung scout law partner? Alam mo yung Moral Recovery Program, ito po ang Moral Recovery Program, One Kainta. Ito po ay papasalamat kami sa butihing Mayor Kit Nieto. Dahil walang recovery program kung hindi niya to hinayaan at inapruban. Partner, tayo ay magbibigay, magkakaroon tayo ng isang magandang halimbawa para sa ating mga kababayan na talaga namang dumadaan sa mga pagsubok at kahit pa paano merong kakalinga ang ating Mayor Kit Nieto at ang Moral Recovery Program. Partner, ano ang natutunan mo sa Scout Oath and Promises ng Scout Law? Ang natutunan ko doon ay yung kumbaga nanumbalik sa akin yung mga nung araw na yung mga panatang makabayan. Bakit? Girl Scout ka ba? Aba, kumbaga elementary days pa lang ako. Hindi ko nakakalimutan yung mga scout law. Sabi nga dito, on my honor, I will do my best to do my duty to God God and my country. and my country, and to obey the scout law to help other people at all times. Yan partner, to help other people at all times. Diba? And to keep myself physically strong, mentally aware, and morally straight. Ano ang sinasabi niya, partner? To help people at all times. Kaya natin to? Kaya ng normal na taong tumulong minung-minuto na walang pipiliing oras, walang pipiliing panahon?
At all times, sinasabi ko hindi naman sinabi, sigurong at all times, kumbaga kahit papaano kung anong maitutulong mo sa kapwa mo, sa tao, itulong mo kahit sa Friend, ang tanong ko, kaya kayang tumulong ng tao? Kasi sabi dito, to help other people at all times. Ibig sabihin, kaya nila, in your own opinion, kaya ng tao, bilang tao, na tumulong sila. Kaya. Yun. Kaya yun. Kung nakaya nila, kaya mo, kaya nila, walang imposible, di ba, partner? Tama yun. Kasi pag ikaw nagbibigay, ikaw tulong, ikaw nag-i-check na ako na pag ikaw nagbibigay tulong sa ating mga kababayan, masarap kayang tumulong na wala kang inaantay na Masarap yung kapalit. sabi nga is better to give than to receive. Sabi nila, it's better to receive than to give. Diba? Hindi. Pero baliktad. Bibigay mo. Mas maganda yung nagbibigay ka. Yung share your blessing. Partner. Partner. Hindi tayo magkatabi ng on air tayo, partner. Ano? Nakakatuwa itong kaibigan ko. Alam mo, partner, tayo ay napapanood ngayon live dito sa Kakampi. Search lang po ang Kakampi, at sa ating www.ustream.tv/channel/Kakampi online. O tumawag kayo dito, pwede sa 553-8656. Open po tayo sa ating mga linya para sa inyong komento at iba pa. Partner, balik tayo sa moral recovery program, partner. No? Alam mo, sabi nga dito, partner, yung scout law. Ano ba yung mga scout law, partner? Ano ba yung mga scout law na sinasabi ng scout? Scout law, ano ba yung pamantasan nila? Ano ba yung rules? Kumbaga, scout law is yung sabi nga, mapagkakatiwalaan na tao. Yes. Matapat. Correct. Tsaka matulingin. Sabi partner dito, trustworthy. Mapagkakatiwalaan ka ba? Mapagkakatiwalaan ba? Kasi isa yan kahit saan partner, saan labanan, ang tanong lang, mapagkakatiwalaan ka ba? Di ba partner? Hindi ka partner. Hello, partner, nakakatuwa yung alam mo, natutuwa talaga. Yes, in general, I'm talking sa general general ito na sinasabi natin sa madlang people. Kasi para malaman lang, one of my question is, mapagkakatiwalaan ka ba? Di ba? Kasi pag ikaw nasa isang servisyo, kailangan Kailangan. ano pa, partner? Partner, ano pa ang nakalagay sa scout law? Ay, maging matapat ka. Loyal, be loyal. Sabi nga, kailangan maging matapat ka. Ayoko sabing tapat ka ba? Kailangan naman dapat maging matapat, di ba, partner? Ikaw, ako, silang lahat, kailangan tapat tayo. Maging transparency ka, kung nararamdaman mo sa lahat ng ating partner, di ba? Ano pa, partner? Matulungin. Very helpful ka ba? Siguro, oo, partner, ano? Kailangan, alam mo, ito yung mga scout law na dapat naging batayan ng isang batang dumaan, batang nag-aral, nag-boy scout, para hanggang sa pagtanda nila, ay madala nila itong ganito pag-uugali. Ano pa, partner? Magalang. Magalang ka ba? Ikaw ba courteous ka ba? Courteous ka ba? Magalang ka ba? Dapat lang. Dapat. Maging magalang tayo, lalo yung mga bata. Alam mo, partner, mag-example lang tayo, no? May mga bata, talagang nakakalungkot, ano? Kasi, yung mga batang yan, kung makapagmura, nagmumura talaga. Isa naririnig ko, hindi mo naman masaway dahil hindi mo natin, anak, nasa kalye sila, narinig natin. Alam mo kasi, partner, yung reason bakit meron mga ganyan mga bata? Sa palagay mo? Sa aking palagay kasi... Sa pananaw mo? Sa pananaw ko. Kasi, Sa opinion mo? Sa opinion ko nga, yung ganong klase ng bata, from the beginning, hindi natuturuan ng... hindi nasusubaybayan ng magulang. Yes, bakit kaya? Tapos yung iba, kumbaga, yung mga nasa labas na bata, ang karamihang naririnig ko na kapag salita ng hindi maganda. Alam mo, moral values na binibigay nito, dapat kasi ang mga nanay, payo lang po, kasi ako isa lang anak ko feel ko to kasi during the time na yung ang anak ko, partner, ay nasa younger age pa, isa ako sa ganyan, aminado ko, hands up, kasi I'm single mom, sabi ko,
do something for my son. Kailangan magtrabaho ako. Pero nakalimutan ko, kulang. Nagkukulang ako sa gabay ko sa anak ko. Kailangan kasi partner, kahit sabi mong isa lang yan, or na nakaka-focus ka sa trabaho mo, pagdating mo, andyan sa ano siya ng lambing, touch lang. O nga, sabi nga nila pero I'm so very lucky. I am so very lucky for having one son. Alam mo kung bakit? Napakabait na bata. Binigyan ako ng apo na napakabait. At saka, very contented na ako. Sabi ko, I'm so happy. Contento na ako. Dapat ganun din ang maramdaman ng mga nanay na makontento kayo sa mga anak niyo. Isipin nila, partner, bakit maraming mga drugs at mga droga. Nasasakot sila sa droga. Focus on the camera, partner. Nasasakot sila sa droga. Nawawala sila sa droga. Bakit sila nasa droga? Just because lack of attention of the mother. Kaya nga sabi nga hanggat kaya nating disiplinahin ang anak natin, kung kumbaga sabi nga nung iba, hindi nila masaway, kailangan talagang pursigihin. Yes! 100% kailangan ang atensyon ng magulang sa kanyang anak para wag itong mapariwara. Maraming bata, mamaya partner, isa sa mga balita natin partner, 11 anyos nagbigti sa duyan. Nabigti sa duyan. Ano ang rason kung bakit nabigti? Mamaya tatalakayin natin yan, partner. Ano pa, partner, makita mo sa scout law? Sa pa sa scout law natin, partner, is kind, maging mabait ka, at obedient. Masunuri. Oo. Bakit pa siniswerte ang mga bata? Tulad tayo, nag-aasawa tayo, may tinatawag na minalas ka kasi hindi ka sumunod sa magulang mo. Yan na pala mo. Alam mo, parang totoo din, Parang totoo. Kasi kung matigas ang ulo mo, lahat ng kamalasan makukuha mo. Pero from the umpisa pala, from the beginning, naging mabait ka, masunurin ka, obedient ka. Kumbaga, sabi nga kung hindi ka sumusunod sa magulang mo, marirealize mo yung pagka yung dating na araw na asawa ka, tsaka mo marirealize yung sinasabi sa'yo ng magulang mo, tama pala. Correct. Walang magulang na nagsabi ng mali. At walang mga anak naman na minsan yung, hindi ko nilalat ang lahat ng anak, Kasi siguro may mga hindi na pagkakasunduan ng mga magulang, pero at the end, sana naman tayo mga anak ay makaunawa. Lalo na ngayon, it's too late when you say, I love you mama, I love you papa, nakahimlay na sila sa kakapagsalitang I love you. It's too late. Kailang nasa ano ka na dyan, Huli na, para malaman mo, para sabihin mo, now pa lang, hanggat boy sila, ipakita mo na mahal mo sila. Paramdam mo, kumahiyain ka. Ako nga partner Ay, lakas ang loob ko. Ako mahihain ako sa nanay ko. Mahihain ako sa nanay ko. Hindi ako nagsasabi, I love you, mama. Hindi. Ngayon na lang, na alam ko nagkakaedad ang mother ko, nasa, may edad na mother ko. Pinaparamdam ko, nihiyak ako siya. Pinaparamdam ko na mahal ko magulang ko. Kasi when my father died, I never say na sabi ko, I love you, papa. Nasabi ko lang yun, nakahimlay na siya sa hospital. Tama yun. Ako nga rin partner, ganon. Kapag pumupunta si mother sa bahay, kahit sabi mo wala man akong financially naiaabot palagi, andun yung nakakamusta ko siya. Pag kung ano man ang madatnan niya sa pagkain sa amin, talagang sinisilbihan ko yung aking nag-iisang nanay. Oo, saka napakasarap pag paglilingkuran mo ang magulang mo. Kasi iba yung pinaglilingkuran mo ang magulang mo kasi walang kapantayan Walang kapantay, partner. And then naman, partner, mayroon tayong kapulisan. Ako mayroon akong mayroon kaming pinuntahan, mayroon ako napuntahan, partner, yung mga kapulisan natin dyan, partner. Nagalaw mo. Meron po akong picture dyan na nakapost. Si mamang pulis. Kasi si mamang pulis natin, partner. Ganyan nagmamahal Si mamang pulis natin, pakita ang natin pusong OFW. Kahit, meron pa rin dyan unahin mo ka, yung lalabas mo na lang. Ayan. Partner, nakikita mo yan, partner. Oo, nakalimutan. Siya ay si Chief. Siya ang kainta Chief of Police. Walang iba kundi si Police Superintendent Noel Versosa. Kung saan, partner,
dahil itinigil yung tukhang, sabi niya, for the meantime, ang ating President Duterte, pinahinto muna ang tukhang, and then noong March 15 ata yun, basta on the middle of the March, ibinalik yung partner, mga kababayan natin, lalo-lalo na dyan sa Binangonan, may kokonti na lang naman ang mga nasa ganong senaryo. Kahit naman saan pero sa pamamagitan ni Police Superintendent Bersosa, iniikot niya ang bayan ng Binangonan para mapanatili niya yung katahimikan, kaayusan sa pamamagitan ng pagtulong niya sa mga kababayan niya sa mga barangay officials. Kilala mo ba siya, partner? Nakilala mo na siya, nakasama mo na siya? Hindi ko masyadong sa dami na. Kasi nung nakasama ko siya, partner, meron pa tayong mga kay Colonel Bersosa, meron pang ibang mga dyan, mga picture partner. Meron pa kaming kuha dyan. Si mamaya na si Ramirez yan si Kerla Ramirez yan Yung dalawa kami. Ayan. Marami tayong mga kuha dyan. Yan na lang. Marami kaming kuha dyan ni Colonel Bersosa. Kaya naman ako sa programa nga Ugnayan sa Barangay, ako po'y saludo dahil nakikita ko ang progreso ng Binangonan Rizal na talaga namang umaandar siya, umuusag pagdating sa usaping katahimikan at kaayusan. And then naman partner, kanina naman napakita naman natin ang mamang pulis. Walang iba kundi si Colonel Ramirez, partner. Ayun partner sa bayan mo. Bayan natin sa Cainta. Yan si Colonel Elpidio Ramirez, kung saan partner, isang buwan pa lang siyang umupo dyan bilang chief of police sa Cainta. Sa isang buwan pa lang niya partner, hindi sa yung isang taon na percentage sa isang buwan niya ay nagawa niya lang sa pamamagitan ng isang buwan lang. Halimbawa, January to December, 1 point something sa kanya partner. Nalagpasan pa niya sa loob ng isang buwan. Mataas ang kanyang kumbaga yung kaalaman, malalim ang kanyang pinagdaanan na kumbaga kaya parang na-promote ka agad siya. Friend, ang nangyari sa kanya partner, kaya naman natutuwa si kapatid natin niya partner, si Kagawad dati sa Barangay Santo Niño partner. Isa yan sa tumutulong din sa Barangay Santo Domingo ng pagtutulong sa mga kababayan niya. Iniipit niya rin katulad ng Mayor Kitieto na patuloy sa sinasagawa nilang programa sa pangkatahimikan at peace and order separation at ang tukhang patuloy pa rin lang sinasagawa sa bayan ng Cainta Rizal. Ano partner ang masasabi mo dyan partner? Okay naman siya at maganda at marami siyang natutulungan ng mga kababayan natin na mga dahil nga kaya naman partner hindi ko kabisado nga sa dami ng mga chief of police sa Cainta sa sinasabi mo nga ay parang partner, meron din tayo dyan partner na pakita po natin yung mga activities ng barangay. Meron tayong mga activities dyan ng barangay Ako sumusuko, ako ngayon andito sa abroad. Ayan naman partner, ayan. Kasama din natin yan partner. Ayan sa Tondo yan partner. Dire-diretso natin yan sa Tondo. Ayan naman partner. Nakikita mo yung bigger space, bigger parking, lots for your business partner. Ayan partner, meron pa tayo isa dyan Isang, ayan. Ayan partner, sa bayan ng Binangonan niya partner. Ayan ang bagong palengke. Na ang lahat mga kababayan natin dyan sa Binangonan, ayan bagong palengke yan, open space, marami pa tayo mga available dyan na pwede silang pumunta doon at mag-inquire lang sila dahil nakikita naman nila dyan at nakapost naman sa atin kung ano yung number na dapat nilang tawagan. Kasi dito partner, malinis, maayos, talaga makikita mo, kumbagay para kang nasa isang subdivision niya partner subdivision niya sa Barangay San Carlos, nasasagupan ng San Carlos at Barangay Tagpos. kumbaga parang yun sa binuksang subdivision, siya yung itinayo na bagong palengke doon sa na partner, hindi siya binuksan partner, nilagay siya doon partner, pero may subdivision na talaga din Yan naman partner nakikita natin sa ating monitor, yun naman ang sinagawa natin na magkasama tayo sa Barangay Tayuman kay Kapitan na Raimundo Villadiego. Ayan, nandiyan din ang DILG natin, ating kapulisan.
Marami. Yan ang kanyang nasasakupan sa sangguniang mga kagawad niya, partner. Yung 2017 na barangay assembly nila na talagang matagumpay. Anong masasabi mo dyan, partner? Maganda yung ano nila, yung lahat ng mga kabarangay nila. Lahat sila may mga tungkulin sa bawat isa, sa ano nila, sa kanilang pamunuan. Kumbaga, lahat ng mga benefits na ano ng barangay, meron silang isinasagawa dito. Alam mo na, kung nanonood si Manny Pacquiao, you can call. Hindi ko lang hindi ko lang matawagan kung mapipidback natin si Manny Pacquiao kasi anytime pwede siyang tumawag dito sa programa natin. Saka, partner, gusto ko rin batiin, partner, meron akong babatiin dyan yung dalagita. Meron dyan isang dalagita na partner bagong graduate siya. Ayan yan na nag-graduate siya, tapos naman proud ng pamilya namin dyan, partner, kasi yan siya si Patricia Custodio, partner. Kumuha siya ng gusto niya mag-teacher siguro idol niya yung mga teacher niya nung araw. Pero ngayon sa namin, sa pamilya namin, we're very proud. Siya ang pride ng family namin, one of the pride, kasi nag-aral kahit anong klase ng buhay pinasok ng mga batang to, matuto lang, magkabayan sila ng nanay at tatay nila. Talaga namang kami natutuwa dahil sa ginawa ng batang to. Wala, partner, hindi siya bulak-bulera. Kumbaga, ginawa niya yung buhay niya, ginawa niya maging maayos ang buhay niya. And then naman, kaya kami natutuwa dahil si Patricia Custodio ay baka may mag-under ko pa ata siya ng para makapasa siya. Diba sa pagiging teacher? Meron ba yun, Ami? Meron pa, no? May exam yan Major din yan, second level yan May board of exam yan para May exam pa sila to become a teacher, pero magpapahinga muna siya, pero ewan ko, on the go na rin ata ang kanya thesis. Ayan yung huli niya, partner. Kaya naman kami natutuwa dahil syempre, teacher na dahil dati kasi mga iba-ibang mga pinagpapahinga. Ano ba nasabi mo, friend? Sa ibang bansa, sobrang hirap minsan na Kumbaga, ang masasabi ko lang ay natutuwa ako sa mga nagpupursige na makatapos sa pag-aaral para ano nila yung kanilang ambisyon sa buhay. Na pagdating ng araw, sa kanila din naman iyon para makatulong sa kanila sa mga magulang nila. Alam mo, partner, naantay ko rin ang tawag ng Mr. Florante Isibido, Dante Isibido, partner. Ito ng barangay San Isidro, Angono, Rizal. And then, partner, batiin ko na rin ang si Chairwoman Elena Calderon at former Chairman Joey Calderon, partner. Dahil, partner, nakarang barangay assembly. Barangay assembly, partner, first time ako naka-attend ng parang muntik na magkagulo sa barangay San Isidro. Pero, naku, partner, hindi ko pwedeng i-air dito, partner, pero partner, na Facebook na nga Alam mo, sa atin naman, wala naman tayong one-sided. Hindi uso sa atin ng one-sided. Open ako to accept ko ano yung mga complaint. Open ako, yung mga opinion niyo po, open po ako. Kaya nga po, nandito tayo ngayon sa programang ito para magkaroon tayo ng pagkakataon natin na ilathala, broadcast natin. Tulad ng partner, yan ang sinasagawa nila, partner. Open tayo, bukas tayo. Wala tayong kikilingan dito. Wala tayong tititigan. Ang Facebook ko bukas. Pero kung babastusin niyo ako sa Facebook at i-insultuin niyo ako, ibablock ko kayo talaga sa aking social media, sa Facebook ko. Kasi I will not allow anyone to degrade my personality para lang sa ganyang Ang barangay ay bukas. Ayan, sila Ma'am Sheila, Ma'am Mila, Ma'am Rose, at si Ma'am Perlas. Nandiyan sila, partner. Magkakasama sila dyan sa programa ng during the time nagkaroon ng assembly ng March 15. Kaya naman ako'y natutuwa dahil sa pagiging ng ating barangay chairwoman, si Elena Calderon, is panatiling niya ang peace and order doon. Kahit sige pa rin, kahit nagkakaroon ng tumon, hindi naman masyadong over-exaggerated naman, hindi naman ganun. Para nagkaroon ng konting tanungan portion, hindi nagkaintindihan sa pagtatanong lang, hindi nagkaunawaan lang, pero at the end, sana
wala pa rin tayong hindi hinahangad kundi magkasundo yung mga both sides, yung kaliwa at kanan, yung pareho nga magkakaisa naman tayo ng barangay, magkakaisa tayo ng bayan, at ang ating butihing Mayor Calderon, ako din ay natutuwa kay Mayor Calderon dahil maganda rin ang kanya nagagawa sa kanya nasasakupan. At the same time, ganun din ako'y natutuwa din sa kanyang kapatid na si Joey Calderon dahil nanalo din sila. Nabigyan sila ng pagkakataon partner na manalo ng kalinisan ata yung partner eh. Dadalhin ko sa susunod natin partner kung ano yung wagi ng ating chairwoman Elena Calderon. Siguro partner, may idea ka dyan partner. Napupunta ka naman doon sa kay Kapitana Elena Calderon. Doon kay Kapitana Calderon kasi bihira lang kasi ako maka doon sa na yun. Kumbaga naririnig ko lang na maganda ang kanilang samahan doon sa sa Oo. Lahat naman maganda ang samahan. Oo, lahat ng barangay naman maganda ang samahan. Alam mo, barangay may mga samahan sila. oo, may mga samahan. Ayan partner, pakita yung dalawa niya. Ayan po yung kami kumuha naman ng cover namin niya sa barangay Tayuan. Sabi ko, selfie muna kahit pagod. Ayan, marami pa dyan eh. Ayan, yan naman yung classmate ko, si Arnold po, na isa siyang trainer ng TESDA. Ngayon trainer pa rin siya. Kaya naman ako natutuwa partner dahil ayan ang aking si Arnold po partner. Ayan ay nagtuturo sa TESDA ng mga yung pang nag-aayos ng buhok, cosmetology. Ayan, kaya proud of you Arnold po, na sana naman dire-diretso mong magampanan niya sa ating mga kababayan diyan sa Binangonan. At sana naman sa ibang bayan din makapunta ka para magkaroon sila ng idea pagkakataon na ma-undergo mo, ma-trainer mo sila. Kumbaga hanggang ngayon trainer pa rin siya. Saan siya Naka-base siya sa Binangonan. Binangonan? Pero balita ko daw itinigil daw eh. Pero sana naman po, panawagan naman, sana naman i-undago na para yung mga kababayan nating mga walang ginagawa, magkaroon sila ng pagkakataong hanap buhay, matutok paano maggupit, di ba? Kaya nga. Paano gumawa ng i-ano niya sa Facebook. Oo, sa Facebook. Matututo siya partner. Marami siya matutulungan in short. Marami siya matutulungan. Kaya naman partner ako'y natutuwa dahil napaka proud ako sa kanya. Classmate ko siya partner eh. Alam mo partner, sabi nga nila pag halimbawa ikaw nagsisimula sa ganitong programa. Dito po, ang programa natin to ay bukas sa ating mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa. Ang ating mga kababayan dyan sa OFW. Meron tayong OFW partner. Okay. Kaya partner yung OFW na partner. Random ko partner. Marami tayong mga kababayan dyan na talagang, oo, nag-chat sila sa Kumbaga, akin. dapat itong, kumbaga sabi mo nga nakaano tayo sa, sa international. Friend, Oh, this show is international. international. Buong mundo na papanood tayo partner. Kaya naman ang mga kababayan natin dyan sa ibang bansa, ako'y saludo sa inyo. Sa kitang silangan ng Saudi Arabia, sa ibang bansa sa Spain, kahit saan po ako ay proud sa inyo dahil kahit saan sulok ng daigdig, sabi nga nila, mabuhay kayong mga OFW. Sana nga yung OFW na yan, kumbaga kung saan man kayo naroroan, ang ating lang yung mag-pray lang tayo. Yes, Kasi walang ibang tutuling kundi siya. correct. Ano man po ang pinagdadaanan nyo, ano man, nasa sulok man kayo ng daigdig, nasa sulok man kayo ng inyong kanto na inyong pinaglilingkuran, lagi niyo pong alalahanin. May nakandang laging magbigay ng pagmamahal sa inyo. Hindi man nyo nakikita, hindi man nyo siya nahawakan, pero nararamdaman mo once na ikaw panalangin. Nasaan ka man ngayon mga kaibigan ko, mga kapatid sa pananampalataya, anumang relihiyon nyo, pag kayo'y nanalangin, kapit kamay din tayo. Dumadaan, minsan, sabi nyo, kilikili nyo lang hindi pinagpapawisan. Minsan nakakaramdam pa kayo ng pag-aabuso ng inyong mga kababayan, ng mga inyong mga amo. Tiis lang kayo dahil sa pamilya. Kaya naman po, isa kayong hero para sa amin. Pag nakakabasa ako sa aking Facebook partner, ako'y naiiyak. Dahil marami tayong mga kababayan na dumadaan sa iba't ibang klaseng pagsubok. Hindi man natin sila nakikita, hindi man natin sila nararamdaman partner. Ang dami nilang pinagdadaanan na hindi natin nararamdaman. Kaya we are very lucky partner.
Kaya, Masaya ako sa partner kasi sa pamamagitan ng programang ito, kaisa niyo kami. Bukas ang aming Facebook, bukas ang aming programa para po sa inyo. Kaya ko po ginawa itong programang ito para sa ating mga kababayan sa abroad na nagnanais ng kalinga. Hindi man tayo magkasama, pero sa pagbibigay ng mensahe, sa pag-aabot ng little message, small message, spiritual message, ay napapasaya ko na kayo sa programa. Sa mga ating partner, Ani. Na partner masyado ang promotion. Partner, pag dumadaan talaga partner yung dumadaan partner yung mga OFW partner. Ang dami kong nakita, ang dami kong nabasa, ang dami kong nararamdaman pag binabasa ko ang kanilang mga feedback, ang kanilang mga hinaing. Minsan nagbibigay sila ng mga number na nahihiya ako, hindi ko napupuntahan. Pero po, sa pamagitan ng programa ito, gagawin natin maabot ang imposibleng maabot para mabigyan kayo ng tulong. Hindi man tayo nakikita, malayo man kayo, pero ako'y natutuwa. Meron partner, minsan isa kababayan natin ang nag-video call pa sa akin, partner, humihingi ng tulong. Okay, pwede mo nang sabihin ngayon, pwede mo nang i-post sa akin sa Facebook ko dahil pupuntahan na namin ang ating partner Ani yung mga problema ninyo. Isa-isahin natin ang inyong mga agency ninyo na hindi gumagawa ng tama, hindi gumagawa ng tamang pasweldo sa tamang oras. Nandiyan ang labor natin, ang mga kababayan natin na ihanda silang tulungan kayo. Kasi nga kumbaga, isa nga rin ako sa OFW kaya parang naano ko pagka yung nakikita ko sa Facebook na binubugbog ng amo na ka-Facebook, humingi ng tulong. Gusto yung kumana, kumbaga sabi ko nga, nandun lang ako sa talagang, kaso nga talagang kinikilabutan ako hanggang ngayon. Dahil nga, kumbaga, dapat yan ang malutas ng natin ng ating presidente na kasi nga hanggang ngayon meron pa rin talagang amo na partner, kaya naman partner ang ating President Digong Duterte ay handang tumulong sa ating mga OFW. Yan. Okay. Sana nga ay malutas lahat itong mga problema ng OFW sa pamamagitan ng ating presidente at sa tulong na rin ng ni Lord na sana maayos lahat ito. Meron nga rin partner sa kababayan natin na partner, taga-Indonesia tayo partner, na binigay na yung hatol, makukulo yung mag-asawang nagmaltrato. Diba? Ganyan ang ating accurate, ganyan kabilis ang ginagawa ng ating President Duterte ang makatulong sa ating mga OFW. Alam mo pa niya partner, pasensya ka na kung basahin mo nga ito parte itong balitang ito, 11 anyos, nabigti sa duyan sa Tayabas. Okay. 11 anyos na nagbigti sa duyan ng Tayabas, patay ang isang 11 anyos na bata na nakaraang magbigti ito sa pinaglalaro ang duyan sa barangay Ibabang Nagka, Tayabas City, kamakalawa ng hapon. Kinikilala ng Tayabas Police ang nasawi na si Matias Jacob Medrano Bathan. Batay sa investigasyon ng pulisya, kasama ng kanyang dalawang kapatid na naglalaro sa isang jungle net swing na nakatali sa puno sa tabi ng kanilang bahay. Subalit laking gulat namang ito nang makitang nakapalupot sa leeg nito ang nylon na tali ng duyan at nakabitin na ang biktima. Isinugod sa ospital ang biktima, subalit idiniklara ng itong death or arrival ng doktor. Kaya friend, kumbaga death or arrival na nung makita ng mga Hello partner, ito lang simple lang to partner 11 anyos naglalaro nylon, hindi naman sinasadya ito, pero partner maging matakot tayo kasi dapat ingatan din natin yung mga nylon. Alam niyo kung bakit partner? Nakakamatay yan laro kumbaga magkakapatid sila laro lang na kumbaga tulong na pulupot na sa leg nila.
Oo. Kaya naman parang sana naman yung mga magulang natin, mga magulang na may ganyang mga bata. Wala, bata yan, hindi niya alam eh. Kung mamamatay ba siya, masasakal ba siya. Precaution is the first policy partner. Kailangan maging aware ang mga magulang. Tama ba na paglaruan niya? Tama ba na magduyan? Ikaw partner, ako na, anak mo ko kunyari. Maliligo ako. Siyempre, di ba partner, aayusin mo muna kung tama ba yung pagliliguan ng anak ko, malinis ba? Yung aapakan ba ng anak ko, hindi ba siya madudulas? Ibig ko sabihin ano yan kumbaga siguro itong batang itong na walang kasama sa bahay. Di partner, nakalagay dito base sa report ng partner, ano? Kumbaga, Patay isang anyos sa bata, nakaraang madigdik. Anyos na yan na nagbigtik Oo. sa duyan ng sa May kasama ba siya nung nabigti, partner? sa Tayabas. Kasi para magkakapatid sila naglalaro, partner, di ba? Batay Nakita sa ng kapatid niya. investigasyon ng pulisya, kasama ang kanyang dalawang Oo. kapatid. Kasama ang dalawang kapatid niya. So, Lalaro sila. siguro mas matatanda pa yun o mas bata pa sa kanila. Talagang wala kasi kalikutan ng mga bata. Pero po, at the end, ang may problema doon, mama, nanay, mami. Alam mo kung bakit? Dapat tinitingnan niya yung mga anak nila kung paano. Mahirap yung sisihin natin sila. Siguro hindi naman nila sinasadya rin. Kaya lang, sa susunod talaga, tawagin nila yung bata kung ang duyan naman ay delikado kasi nylon yan Alam mo ba sa hospital, sa mental institution, hindi nila hindi sila nagpapakapit ng mga ballpen, tali, kasi tinatali nila yung partner Pag natali ka, patay. What happened? Sa bata, na dedo na wala sa panahon. Nakakalungkot pero partner isa lang yan sa mga hinaharap na problema ng taong bayan, partner. Minsan tayo nawawalan tayo. Bakit ba puro ba nanay? Hindi ko sinisising nanay dahil nanay din ako. Ito po ay pagtapik lamang sa ating mga nanay na pangalagaan natin. Double attention po ibigay natin sa ating mga anak dahil po pag hindi double ang binigay natin sa ating mga anak, may posibleng mangyari. Kahinatnan niya yung hindi magandang ganyang senaryo. Sa bahay mo, partner, sa ating partner sa Cainta. Kamusta naman ang Cainta, Rizal? Sa amin sa Cainta. Partner. Sa Cainta, Rizal, partner, ano masasabi mo sa Cainta, Rizal? Ay sa amin sa namin sa Cainta naman, kumbaga ay ayos naman ang patakbo na aming doon na mga barangay. Dahil sa magmula nung si Mayor Nieto ang aming naging mayor, kumbaga malaki ang pagbabago ng aming doon ng lugar. Kumbaga lahat ng mga walang ilaw doon na sakali at yung mga kali na mga sira-sira naisagawa naman lahat. Wow, kaya Mayor Nieto nakakatuwa, Powerful talaga si Mayor Nieto. Bilib ako dyan. Pero partner, nakita ko na si Mayor Nieto. Nakadaong palad mo na bang mayor natin doon? Oo, kasi nung bago pa lang si Mayor Nieto, kasama ako sa pagbubotohan niyan. Para naging partner. Tsaka talagang napakagaling. Tsaka yan attorney yan Attorney by profession ng ating Mayor Nieto. Tsaka malalapitan mo sa lahat ng bagay si attorney. Partner, hindi na ata makakatawag si 5 minutes back. Pwede kaya makatawag pa si Mr. Manny Pacquiao, Oo nga, ito. Wala pa matawag. Okay, lang natin yung ito nga si, may guesting schedule si Mr. Manny Pacquiao, Ayan, nakikita sa kanyang, sa monitor, and blank type kasama niya rito. On March 28, last March 28, partner, kahapon yun, San Jose del Monte, Bulacan, mga schedule niya. On March 29 naman, sana dito siya, kaya earlier before the air, nagsabi na siya sa akin na hindi siya makakatawag. Makakapunta rito dahil super traffic, nasa Imus pa daw siya, partner. March 20 naman sa Bar KO, sa FEU, Fairview. March 30-31, magsushoot naman siya sa Nueva Ecija ng Matang Pusa. March 31 midnight, DCRX with Eric Dambolicius and Padilla. And April 1, Dagat-Dagatan, Mr. Edmond Benamano, Salvo Year 12. April 2, Bukawi, Bulacan with Eric Dambolicius Padilla. April 5, Boracay, courtesy by Boss Jojo.
Medina with Eric Dabulisis Padilla. Wow, puro siya out of town. April lang naman in Pampanga with Mojack Perez. Ganyang kahektik ang ating look-alike ni Manny Pacquiao. Walang iba kundi si Manny Pacquiao. Partner, baka naman may gusto kong batiin, partner, mahaba-haba pang oras natin. Baka meron kang gustong batiin na mga kaibigan mo, sa Facebook mo, pagkakataan mo to, partner, na batiin mo sila. Okay, partner, thank you. Wala ka naman. Binabati ko lahat ng mga pinsan ko sa Canada. Wow, bongga, partner, stay Okay, tuned ka. sa US. Sana po tangkilikin yung aming programang ugnayan sa barangay ng aking partner si Vicky Custodio. Napaka-very talented. Kumbaga siya yung aking mentor eh. For the first time ay history. Kumbaga itong aming programa sana tangkilikin yung mga pinsan ko dyan sa abroad at saka sa United Kingdom. Wow, okay. Mga international yan eh. Ang alam nila kasi ako nasa ganung posisyon lang. Pero ngayon nandito ako sa kasama kong partner. Sana sa pagbukas nyo ng Facebook at makikita nyo si Aning Lugaw. At bakit lugaw? Nung araw na ako'y natira sa Tondo ng aking Batang Tondo kasi siya. Si Ate Mila, yan ang mahal na mahal ko yung nagpalaki sa akin sa Tondo. Alam mo, partner. Yes, huwag na nating Alam mo, partner, okay. Ang buhay, weather. Hindi nasa mababa, hindi ka lagi, unpredictable yan eh. Alam mo yung yung thermometer, once na may sakit ka, hindi ba nagbabago-bago? Same way ng buhay. Partner, God has a plan with your life. Hindi natin alam kung ano yon, pero siguro, pinagtagpo tayong dalawa kasi during my time, before I start doon sa ganitong trabaho, meron din nagbigay sa akin nagbukas sa pagkakataon. Kung binigyan ako ng pagkakataon noon, hindi ko sinayang. Wala akong sinayang na panahon. Pero siguro, pag nawawala ako, kasi alam mo naman, nag-out of town tayo, may pinapasok ako ibang klaseng trabaho. Pag natapos naman yung kontrata, bumabalik din naman ako kaagad. Kaya naman, partner, sabi ko, partner, life has changed. Pero people not changed. Especially, ang ugali, huwag magbabago. Kung saan ka noon hanggang ngayon, mag-explore ka pa. Pero huwag kang magbabago ng ugali mo. The more, maging mabait ka pa. Thanks, partner. Miyak ka? Hala! Ay, naku po, hindi ko po sinasadya. Pero, tatakbo na ako. Hindi ko sinasadya, partner, ha? Hindi ko sinasadya. Hindi, okay lang, partner. Hindi Mas ko maigi sinasadya. nga yung makita ko na ate ko eh. Hindi, partner, hindi ko sinasadya, partner, kasi partner, alam mo, ang very... Mayor, mga kids niya. Nandito ako ngayon sa studio sa Oo. cafe. Pero, partner, mga kababayan natin dyan, ang binabanggit ng ating kasamang si Annie Javier, partner. Samang sulok ng daigdig, ang inyong kasamang si Annie Javier ay makakasama natin sa programa Ugnayan sa Barangay every Wednesday from 3 to 4 p.m. Kaya naman informative, disinformative program, lahat po ng kaya namin ibigay sa inyong informasyon ay magagawa namin sa tulong ng inyong mga komento, sa tulong ng inyong mga followers namin. Kami po naman ay natutuwa dahil sa unang programa pa lang natin, partner, alam ko may plano si Lord. Okay. May plano si Lord sa'yo. Yung mga saying natin dyan, partner, napaiyak ko ang aking partner. Salita ako ng salita, hindi ko alam, hindi ko sinasadya. Okay Kasi lang, alam mo, partner, wala problema, okay lang yun. Mas maigi na yung, kumbaga, sabi nga, magpakatotoo ka, kaysa yung, mataltal kasi ako. Alam mo, minsan ang taklas ako eh. Alam mo kung bakit, partner? I don't know you well pagdating sa buhay mo. Dahil kilala mo naman ako eh. Hindi tayo nag-uusap kung ano yung buhay natin. Masaya ako nakikita kita every now and then. And never I ask kung ano ba yung buhay mo. Kasi partner, I have limitation in my life eh. Kung alam mo sa'yo yan, sa'yo yan. Pero pag intimate na hindi mo na kaya, just call my name and I'll be run. Tatakbuhan kita. Hindi kita alam mo ito lang marami tayong mga kababayan dyan, mga bata, walang hanap buhay, maraming pag-asa, wag na wala ng pag-asa. Iba nagbibigti na, partner, dahil akala nila life has end, akala nila ang buhay nila magtatapos na. Hindi, the more na pinagdadaanan kayong pagsubok,
the more na kahit akala mo langit lupa na ang pagitan ng mga problema mo, tumawag lang po kayo. Isang iyak nyo lang yan, 100%. Murahin nyo kung hindi kayo sagutin ng Panginoon. Dahil bakit po? Subok ko na. But up to now, magawa si Lord na pamamaraan. Kaya naman sabi ko naman, okay, partner, mag-extra na tayo, partner. Extra ka na, partner. Mag-extra ka na, partner. Magpaalam ka na, partner. Salamat sa lahat ng mga televiewers natin, sa mga nakinig sa atin. Nawa po ay magustuhan yung aming programang ugnayan sa barangay ng mapapanood niyo po kami sa Kakampibe sa Facebook. Nandiyan po ang aming number at ang aming Facebook. Kumbaga, kayo na po ang bahalang mag-ano sa amin na nawa po subaybayan niyo po kami sa aming makakaya na aming partner. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, Vicky Custodio, para sa programang Ugnayan sa Barangay. Tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Sayonara po and God bless you all. At aking mga kababayan dyan sa Saudi Arabia, mahal ko kayong lahat. Salamat. Titiisin anumang pagsubok. Uy. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. May mga taong bulag kahit dilat ang mata. May mga taong tinatalian sariling kamay at paa. Problema'y tinatalikdan, salamin sa mata'y hindi makita. Kisarap ng umaga lalo na kung ika'y gising. Tanghali maligaya kung ika'y may makakain. Ang gabi ay mapayapa kung mahal sa buhay ay kapiling. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Gising na kaibigan ko, ganda ng buhay ay nasa sayo. Ang oras daw ay ginto, kinakalawang lang pag ginamit mo. Kailan ka pa magbabago? Kailan ka pa matututo? Ang lahat ng ilog sa dagat patungo sa nag-isipan at mararating mo. Kay ganda ng buhay sa mundo. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Kay sarap ng buhay lalo na't
alam mo kung saan papunta. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng kani sa paa.